GCash service na pwedeng maging disadvantage para sa tindahan mo, kanegosyo. Ito, update po ni GCash. Medyo matagal na po ito, pero dumadami na naman po yung mga scammer na pinapag-aralan kung paano nila magagamit yung bagong update ni GCash para sa kanilang panloloko. Mga kanegosyo, alam nyo na po ba yung send with a clip ni GCash? Ito po yung magsisend ng pera sa'yo. Halimbawa, ganito. Meron tayong customer na nagpapa-cash out. Pa-cash out nga po. Tapos, syempre, tanong magkano? Halimbawa, 1,000. Eh di ako, si customer, isisend ko na 1,000 kay tindera. Okay? So, kapag ka na-send ko na, ang gagamitin ko is yung send with a clip. So, pagka na-send ko na, automatic, syempre, marireceive niya na yung 1,000 pesos, yung notification. Pero, kung hindi ka nagbabasa, basta tinignan mo lang na pumasok na yung 1,000 pesos sa GCash number mo, eh, syempre, ibibigay mo na yung pera kasi all the while, akala mo, good yung transaction ninyo. Which is good naman talaga. Legal naman talaga yung transaction. Ang hindi alam ng mga tindero at tindera na hindi familiar sa send with a clip is within 72 hours, mga kanegosyo, pwede yung bumalik doon sa nag-send. So, kapag ka yun, bumalik sa nag-send, syempre, yung 1,000 mo, naibigay mo na sa kanya. May 1,000 cash na siya, bumalik pa yung 1,000 peso na sinend niya sa GCash mo. Okay, explain mo pa, nanay, na mas detalyado. Okay, so sa GCash, kung mapapansin nyo, mga kanegosyo, lagi nating pinipindot or kiniklik doon yung Express Send. So, merong feature si GCash. Pag bukas mo ng GCash app mo, ang lalabas mo, pagpipilian mo doon, di ba, Send. Tapos, kumbaga, ang valid or yung tama na dapat ikiklik ng mga nagpapadala is Express Send. Express Send. Oo. So, kami ni Coach Mark sa tindahan, ina-advise na namin, Express Send po tayo, ha? Ganyan. Ganyan mo na siya sasabihin sa customer. Express Send. Kasi nga, pag send with the clip, so, pag nilagay na doon yung amount, yung number mo, tapos yung message, pwede maglagay ng ganyan. Pwede rin siyang mamili doon ng mga themes. Yan. At pwede magpadala doon kasama ng picture, ng video, ng audio. Yun talaga kasi yung purpose nun. Kaya merong ganon si GCash. Ayan yung kagandahan naman ng send with a clip. Ayan yung pinaka feature niya. Oo. So, pag kunyari, kamag-anak mo yung padadalan mo, inaanak mo, may nakalagay dito, mga themes doon, pamasko mo, ganyan. Mamimili ka, di ba? Yes. Tapos, may disclaimer naman yun sa baba na nakalagay doon, after 72 hours na hindi na-claim nung pinagpadalhan mo, ibabalik siya sa GCash wallet mo. Kaya ikaw bilang tindera, so kailangan pag may nag-send sa'yo ng GCash na using clip, so, kailangan within 72 hours, maklik mo na yung claim. Or else, babalik siya doon sa sender. Yes. Kaya ang sinasabi nga ni Coach Mark kanina, babasahin mo maigi yung notification. Kasi nakalagay naman sa notification doon na you have received money from send money with the clip. Eh, kung mo nga yung iba, kunyari, meron kang tindera din sa tindahan mo, wala naman sa kanila yung mismong unit o yung device kung saan nagno-notify, di ba? At pinakita sa kanya, ate, ito po, napadala ko na. Meron na siyang reference number. Kasi nga, valid transaction naman siya eh. So, all the while, akala ng tindera mo ay okay na, pumasok na. Pumasok na. Which is pumasok naman talaga, di ba? Pumasok na yung notification. Eh, kung nga hindi natin kinlik yung notification, pagbukas mo ng notification doon, mayroon pang nakalagay doon, claim money. So, pag kinlay money mo, tsaka lang pa lang siya papasok sa'yo. Sa GCash wallet mo. Oo. So, ayun mga kanegosyo. Actually, maganda naman talaga itong feature ng GCash na ito. And hindi naman siya ginawa para sa mga scammer. Yes. Ginawa talaga siya, mga kanegosyo. Ang pagkakaalam namin at sa nakikita namin, ginawa siya para magkaroon ng added feature. Halimbawa, magpapadala ka, di ba? O hindi ka lang basta nagpadala ng pera. Meron siyang mga greetings, mga messages na talagang matutuwa yung pinagpadala mo. Kasi nga visual siya eh. May photo, may themes, may iba-ibang kulay. Pag Mother's Day din yung themes nila. Kapag Happy Chinese New Year, may ganun din mga themes. At ang kagandahan din pala dito is para added security din, lalo na kung verified yung GCash account, makikita mo dun yung pangalan. Ako pa nagpadala ko, lumalabas yung pangalan ko dun. Percy Rowena sent you money from send with a clip. Ganyan. Ang pinupunto po namin dito is isang paalala.
na kasi po ito talagang pwede gamitin ng mga scammer against us sa mga sari-sari store owners, especially yung mga sari-sari store owners na senior na, di ba? Yung hindi masyadong maalam sa paggamit ng mga cellphone, na mga gadgets, na mga ganyan, di ba? Yung mga GCash, basta ang alam nila may pumasok sa account nila, bigyan na kagad sila ng pera, di ba? Ganun din naman tayo mga kanegosyo, vice versa, kasi baka tayo akala natin okay din yung padala natin, yung pala nakagamit din tayo ng send with a clip, tapos 'di ba, na-send naman natin pag sa nagpapakash na customer. So within 72 hours, kung hindi alam ng customer yung ganong klase ng feature, tapos ikaw hindi niya na-claim, so within 72 hours bumalik sa atin, 'di ba? Kawawa naman yung customer, 'di ba? Especially kung importante, kung kailangan niya yung pera, 'di ba, mga kanegosyo? Kaya maging maalam rin po tayo dito. Kaya ito po isang pagpapaalala. Isang eksena po mga kanegosyo, sa aming supplier, isa sa mga supplier po namin, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung kanyang negosyo, ano. So, may nangyari po ng ganyan. Ikaw kwento mo na kung ano yung nangyari doon. Yes, syempre sa shop nila may bumili, and then that time father niya yung nagbabantay. Ang kagandahan man nun, yung supplier natin is na-educate niya yung father niya. Regarding sa send with a clip. Yes, kahit medyo elders na, di ba? So, very aware si father na may mga ganyang feature sa GCash, and then nakita niya na nawala sa GCash wallet or hindi dumating rather dun sa kanyang GCash wallet, and then sinabi niya agad sa anak niya, and then yung anak niya, buti naman meron silang CCTV sa shop, na-trace ka agad nila, and then kinontak nila kung sino yung bumili. Parang no, hindi ko alam, sa kwento mo lang sa akin, pero parang ayaw na makipag-coordinate nung customer, no? Na yung na send with the clip yung na bumalik. Parang matagal diba? mag-scene or parang kasi sa Messenger makikita mo naman kahit hindi in-open yan, pero makikita mo yan kapag nabasa niya yung yung upper message, di ba? So parang ang kagandahan nun, since well covered yung shop, yung tindahan, meron silang CCTV. Nung sinend nila na mayroong captured photo nung kita yung mukha niya, di ba? Yes, nung tao. Saka nag-reply. Doon nag-reply. Natakot siya ma-post siya, di ba? Na scammer siya. Kaya ayun mga sinasabi namin mga kanegosyo, protektahan po natin yung ating pera, yung ating mga negosyo, kasi hindi natin alam kung anong klase ng mga tao, na mga customer yung dumadating sa tindahan natin na araw-araw. Okay lang naman maging friendly tayo, magbigay tayo ng magandang serbisyo, customer service sa ating mga suki, pero wag tayong basta-basta magtiwala mga kanegosyo, kasi hindi natin alam kung sino yung gagawa ng mabuti at kung sino yung gagawa ng masama. Katulad nga ng kwento namin dati sa inyo na yung aming suki, na talagang regular na suki, na hindi namin pinag-isipan na gagawang kami ng hindi maganda. Parang kami pa yung naging scammer. Kaya eto mga kanegosyo, mula sa amin, gamit ang GCash services, pinapaalalahanan na rin po namin kayo. Especially sa mga elderly sari-sari store owners na mga kanegosyo po natin. Mga kanegosyo, meron po kaming i-share sa inyo na business opportunity na pwede mong simulan sa halagang mas mababa pa sa 1,000 piso. Narinig nyo na po ba ang volts, ang charger na sa kalam? Kung hindi pa, eto po, panoorin nyo. Sa mga hindi nakakaalam kung anong volts, ito po ay isang kumpanya na nag-o-offer ng mga produkto na pang cellphone, kagaya ng charger, USB cables, earphone, power bank, at marami pang iba basta patungkol sa cellphone kanegosyo. Legit itong produkto na to dahil naiiba sila sa pangkaraniwang charger na nabibili mo sa bangketa. Dahil bukod sa affordable na, may 2 months warranty pa. Ganong katibay, sa halagang 888 pesos kanegosyo, pwede mo na kagad simulan tong negosyong to. Pwede mo ibenta sa mga katrabaho mo, kaopisina mo, kaibigan mo, o mga kakilala mo. Napakadaling ibenta neto kanegosyo dahil lahat ng tao may cellphone, bata man o matanda. At ang kadalasang masira sa mga may cellphone, syempre, yung charger o yung cable, maging yung earphone. Kaya sigurado ako natatangkilikin yung negosyo mo. Ayan po mga kanegosyo, napakaganda pong business opportunity yan mula sa volts, ang charger na sa kalam. Imagine mga kanegosyo, simula po nang dumating ang volts sa aming tindahan, talagang game changer po yung kumpanyang yan dahil gumanda ang traffic ng aming mga customers sa aming sari-sari store. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-volts ang charger na sa kalam ka na. Nga pala, kung hindi ka pa naka-follow sa aming Facebook account, follow ka na kanegosyo dahil po marami pa tayong business tips and idea at mga pagpapatawa na pagsasamahan sa araw-araw mga kanegosyo. At yung mga ka-YouTubers namin mga kanegosyo, 1,300
300 subscribers na po tayo mga kanegosyo. Ang goal natin bago matapos tong buwan na to is 1,500 subscribers. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na para isang legit kanegosyo ka na. Yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat po.